Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Welcome, welcome, welcome po muli dito sa aking channel, Istoryahin Ko Bay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Kumusta sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kababayan mula Apari hanggang Hulo at sa ating mga kababayang OFW sa buong mundo, kumusta po? Sana'y ang bawat isa ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. At pasalamatan ko rin pala ang lahat ng ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po. Maligayang pagkikinig kay Sherwin Dumdum at kay Sunny Dumdum. At ng mga Dubai Flores, kumusta? And welcome dito sa aking channel. Buhay ng mga kababayan, sa oras pong ito, araw ngayong Sabado, pizza 20 sa buwang Abril. Kababayan, pag-usapan natin muli yung isyu patungkol sa pagkahuli ng halos 2 toneladang shabu mga kababayan, kung saan mismo si PBBM ang personal na nag-inspeksyon sa mga kababayan. Parang pinamumukha niya kay ex-President Duterte na mas magaling ang kanyang sistema o pamamalakad sa war on drugs na walang namatay. So mga kababayan, ang ibig niyang sabihin, hindi na kailangan ng mga pulis na magpaputok ng baril. Ganon ba yon? Hindi na kailangan ng mga pulis na mag-bypass operation. Ganon ba yon? Hindi na kailangan ng mga pulis na magkaroon ng tukhang at kusa na lang na hihinto sa checkpoint ang mga drug lords na mag-deliver ng shabu tulad sa nangyaring insidente mga kababayan. So kainam kung ganon ang mangyayari sa mga drug lord na kusa na lang hinto sa checkpoint ang mga delivery nilang kontrabando mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, kusa lang mag-cooperate ang mga drug lords sa Pilipinas. Hindi na kailangan ng bypass operation. Hindi na kailangan ng intelligence report. Hindi na kailangan ng kababayan. So ibig sabihin, hindi na kailangan ng war on drugs. Pero ito ang tanong, totoo ba yung shabu na galing sa mga drug lord at galing sa ibang bansa na dumaan dyan sa checkpoint sa Litagtag, Batangas at isinuko sa kapulisan? Kasi mga kababayan, kaduda-duda po ang nangyari. Kasi hanggang ngayon walang follow-up report ang mga kapulisan kung sinong drug lord nagmamay-ari ng druga at kung ano na ang nangyari sa driver ng van. Pero wag nating kalimutan mga kababayan na bago lang na kinondena ni DILG Secretary Abalos ang war on drugs ni Mayor Basti Duterte. So ngayon mga kababayan, pinamumukha ng administrasyon sa taong bayan
na mas magaling ang kanilang pamamalakad sa war on drugs sa ating bansa. Ang ibig nilang sabihin, mga kababayan, na mas magaling sila kaysa dating administrasyong PRRD. Alalahanin natin, mga kababayan, sa naging war on drugs ni Mayor Basti Duterte doon sa Davao City, na kung saan tinanggal sa serbisyo ang mga kapulisan na nagpapatupad lamang ng bypass operation sa nasabing syudad sa Davao. Ito ang ating isipin at ito ang ating ihambing kung sino ang totoong operasyon at kung sino ang scripted na operasyon. Kung sa bagay, mga kababayan, wala namang nangyaring operasyon. Noong time na yon, mga kababayan, ang mga kapulisan dyan sa Alitagtag, Batangas ay regular na nagkaroon ng checkpoint at kusa na lang hininto ng driver ng van ang sasakyan doon sa checkpoint at ito napagpan na puno pala ng mga kontrabando. So ito ngayon ang pinamumukha nila sa taong bayan na mas magaling sila sa administrasyong PRRD sa kanilang pamamalakad sa war on drug dahil walang nangyaring habulan, walang nangyaring intelligence report, walang nangyaring bypass operation, walang nangyaring barilan, at walang nangyaring may namatay, nasaktan o nasugatan sa insidente at kusa na lang na huminto ang sasakyan na puno ng kontrabando. Magaling talaga sila, mga kababayan, mangbudol sa ating lahat. Sino ba namang gagong drug lord ang ipahamak ang kanyang mga kontrabando sa ganon kalaking halaga o 2 toneladang shabu, mga kababayan, idaan mo sa Alitagtag, Batangas, alam mong merong regular na checkpoint ang mga kapulisan. Kaya ko nasabi, mga kababayan, na ang pinakabobong drug lord sa buong mundo ay nandyan sa Pilipinas. Kung ganon, mga kababayan, kumusta naman ang driver? Hindi ba siya nanganganib na balikan siya ng mga drug lord dahil pinahamak niya ang halos 2 toneladang kontrabando? So ganon na, mga kababayan, kapangit ang nangyari ngayon sa ating bansa. Ganon ang mga kalakaran ng administrasyong Bongbong Marcos. Mula pa nung eleksyon, tayo ay nabudol na. Pagkatapos sa isyo ng PI ni Tambaloslos o Romualdez, mga kababayan, yung tinatawag na People's Initiative, na kung saan napalpak, mga kababayan, sumunod ang ayuda scam ninyo. Tapos ngayon, ito na naman, tanim shabu. Ano na ba ang ginagawa ng mga politiko sa ating bansa? Iba-ibang klaseng gimmick na lang ang ginagawa nila sa taong bayan. Pagkatapos ng PI, People's Initiative, sumunod ang ayuda scam. Pagkatapos, ito na namang tanim shabu. Tama na! Tigilan nyo na ang mga gimmick ninyo sa administrasyon. Kawawa na ang taong bayan.
Ipinamumukha nyo administrasyon sa harap ng mga Pilipino na mas magaling kayo sa administrasyong Duterte. Ito pa si Secretary Abalos. Di ba galing ka rin sa administrasyong Duterte? Ano na? Sobrang kapal na ba ng konsensya mo at di ka na matablan ng katotohanan at kung ano ang kasinungalingan? Gutom na ang taong bayan. Unahin nyo ba yung drama nyo na ginagawa nyo instead na maglingkod kayo ng maayos at totoo sa taong bayan? Nagpahalata tuloy kayo na di nyo kayang tapatan ang pamumuno ni PRRD. Lahat ng mga galaw, lahat ng mga programa ni ex-President Rodrigo Roa Duterte hindi scripted, hindi drama, organic lahat, totoo lahat, at walang halong kaplastikan. Sa panahon ni Tatay Digong, ang ini-expect ng taong bayan pagkatapos ng isang proyekto, meron na namang natapos na iba pang proyekto. Pagkatapos ng ibang proyekto, meron na namang aabangang parating at matatapos na iba na namang proyekto. Ngunit administrasyon ngayon, mga kababayan, puro na lang kabulastugan ang ginagawa ng administrasyon. Pagkatapos ng People's Initiative, Ayuda Scam, Tanim Shabu, Tanim Kaso, ito na lang ba ang inaasahan ng taong bayan sa administrasyong ito? Kaya siguro dinaanin nyo sa drama ang paghuli ng kontrabandong halos 2 tonelada dahil takot kayong usigin ng ICC. Takot kayong kasuhan ng ICC. Wala kayong mga yagbols. Kaya idinaan na lang ninyo sa drama or scripted ang paghuli sa 2 tonelada para may maipakita kayo sa taong bayan. Para masabi ng taong bayan na ang administrasyon ay active sa war on drugs. Pinamumukha nyo sa taong bayan na mga tanga ang lahat ng Pilipino. Hindi kayo umubra kay BP Sara kahit anong paninira ninyo. Hindi natablan si BP Sara. Hindi kayo umubra kay PRRD kahit anong pananakot ninyo patungkol sa ICC. Hindi kayo umubra sa SMNI kahit kinontempt ninyo ang mga anchors ng SMNI. Hindi kayo umubra kay Pastor Apollo Sikibuloy kahit inisyuhan ninyo ng warrant of arrest. Hindi kayo umubra kay Tebes kahit nahuli ninyo pero hindi ninyo na ipakulong. Hindi kayo umubra kay Bantag. Hindi kayo umubra sa mga ayuda ninyo dahil sa scam. Hindi kayo umubra sa war on drugs ni Tatay Digong dahil ang inyo ay scripted. So ano pa ba ang hintayin? Ano pa ba ang susunod na aabangan ng taong bayan sa mga galaw ninyo? Hindi rin naman pala kayo umubra sa pagtanggal ng isang local opisyal dyan sa Davao del Norte na kung saan nagbigay ng permit sa hakbang maisog rally. Galit na ang taong bayan. Ang taong bayan ay gutom na dahil nakalimutan ninyo ang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Lalong nagmahal ang bigas. Mas inuna pa ninyo ang mga drama ninyo
para lamang masabi ninyo na may nagawa kayo para sa taong bayan. Galit na ang taong bayan. Dismayado na ang taong bayan sa mga hakbang ninyo. Kahit ang ating mga kapatirang Muslim sa Mindanao or mga MNLF na nawagan na ng Resign Marcos. Hindi na masaya ang lahat ng taong bayan dahil wala nang magandang direksyon ang ating bansa. Kailan pa ba ninyo itigil ang inyong mga kadramahan o pangbubudol sa taong bayan? Tama na, sobra na, resign na. Kung hindi ka mag-resign, ayusin mo ang pamumuno sa ating bansa dahil ang taong bayan ay lalo nang nahihirapan. Tuloy ang taong bayan nalilito kung sino ang presidente ng ating bansa. Si PBBM ba o ang First Lady ng ating bansa? Sino ba talaga sa dalawa ang namumuno sa ating bansa, mga kababayan? Ang First Lady ba? Siya ba ang gumagawa ng mga desisyon? O ang kanyang asawa na si PBBM na ibinoto ng taong bayan? So kung si PBBM ang ibinoto ng taong bayan, hindi dapat makialam ang First Lady ng ating bansa. Wala siyang karapatan na makisawsaw sa politika ng ating bansa dahil hindi siya ang binoto ng taong bayan. Kaya dapat lang na hindi siya makialam sa pamamalakad ng administrasyong ito na kung saan malabo pa sa malabo kung ano ang hahantungan, kung ano ang direksyon ng ating bansa. Sana matapos na ang mga scripted na galawan. Sana matapos na ang pambubudol sa taong bayan. Gutom na ang taong bayan. Kaya mga kababayan, hindi pa huli ang lahat. Patuloy tayong magkaisa na manalangin na sana'y magkaroon ng pagbabago ang ating administrasyon. Napakagulo po ng pamamalakad ng administrasyong ito. Kahit mismo ang kanyang kapatid na si Amy Marcos ay hindi masaya sa kanyang pamumuno.